September na mga kaibigan, at alam naman natin na tayong mga Pinoy ay ang may pinakamahaba at pinakamaagang Christmas celebration sa buong mundo. Kahit hindi pa nga tapos ang tag-ulan, ramdam na natin ang Pasko. Sa mga tindahan, may nakasabit ang parol. Sa mga radyo, paulit-ulit ng pinapatugtog yung Christmas in our hearts. At sa mga bahay, may mga nagbabalak ng magplano ng mga Christmas party, reunion at kung ano-ano pang activities. Pero ito ang totoo. Habang excited ang iba sa mga celebration, marami sa atin ang naghahanap ng extra income. Siyempre, gusto natin yung may panghanda tayo sa Noche Buena, may maibigay tayong mga regalo sa mga inaanak at sa mga mahal sa buhay. At siyempre, dagdag ipon na rin kung kaya. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 negosyo na pwede mong simulan ngayong Christmas season. Swak ito sa mga middle class na Pinoy na gusto ng side hustle o kaya naman sa mga gustong kumita ng extra ngayong Kapaskuhan. So handa ka na ba? Tara simulan na natin. Una, Christmas Grocery Bundles. Unang-una sa ating listahan ang Christmas Grocery Bundles. Bawat Pinoy family ay may kanya-kanyang style ng Noche Buena, pero halos lahat gusto ay laging may spaghetti, fruit salad, ham, queso de bola at soft drinks sa mesa. Kaya napaka-perfect na negosyo na ito dahil sigurado may demand. Pwede kang bumili ng mga groceries na wholesale sa supermarket o divisoria tapos i-repackage mo lang into bundles. Maganda ito kahit maliit lang ang puhunan mo, kikita ka kapag maayos ang pricing at packaging mo. Gumamit ka ng mga clear plastic wraps, ribbon na may Christmas design, at kung kaya mo, lagyan mo ng personalized tags para mas attractive. Then i-post mo ito sa Facebook Marketplace, sa community groups, at i-share sa mga kaibigan o kamag-anak. Kung gusto mo naman para hindi ka malugi, pwede kang gumamit muna ng pre-order system. Kunin mo muna yung mga orders bago ka bumili ng mga laman para sa bundles para siguradong walang masayang na stock. At kung gusto mong lumawak ang market mo, mag-alok ka rin ng delivery services sa inyong barangay para mas convenient sa iyong mga customers. Ang pangalawa, photo booth sa mga reunions at parties. Alam mo ba na isa sa mga pinaka-in-demand tuwing holiday season ay ang mga photo booth services? Sa dami ng mga Christmas parties, reunions at corporate gatherings, halos lahat ay gusto ng souvenir photo na may memory ng special event. Ang maganda dito, hindi mo kailangan ng napakalaking puhunan para makapagsimula. Kung marunong ka lang mag-setup ng DSLR camera at printer or kahit smartphone na may magandang camera, kaya mo na kagad simulan ang negosyo na ito. Pwede ka mag-offer ng basic package para sa mga small gatherings, gaya ng family reunions, at premium package naman para sa mga malalaking events tulad ng mga school parties o company Christmas parties. Pero tandaan mo sa negosyo na ito, creative setup ang labanan. Lagyan mo ng festive backdrops tulad ng mga Christmas lights, parol at props gaya naman ng Santa hats, reindeer antlers, at mistletoe headbands. Kung gusto mo na mas mabilis na setup, marami ang nabibili online sa Shopee, Temu, at AliExpress. Murang-mura lang ang mga ready-made backdrops, props, at even ring lights na magpapaganda ng overall look ng photo booth mo. Pero kung creative ka naman at mahilig ka sa DIY, mas bongga kung gagawa ka ng mga customized backdrops na akma sa mga team ng bawat event. Mas maaalala ng mga clients mo yung mga personal touch, kaya malaki rin ang chance mo na ma-recommend ka. At habang kumikita ka, unti-unti mong i-upgrade ang equipments mo. Imagine mo na lang na kada event na nakukuha mo, pwede kang kumita ng 3,000 hanggang 8,000 pesos depende sa laki at package ng event. Ang pangatlo, pop-up food stalls at bazaar booths. Kapag Pasko, hindi nawawala yung mga bazaar at night markets. Dito pumapasok yung pop-up food stalls o booths. Kung mahilig ka magluto o may specialty ka gaya ng pasta, barbecue, milk tea o kahit street food na paborito ng masa, pwede mong i-offer ito sa mga event na puno ng food traffic. Masarap na negosyo ito lalo na kung strategic ang location mo, malapit sa simbahan, barangay plaza o kahit sa loob ng holiday bazaar sa mga malls. Ang maganda dito, hindi mo kailangan ng malaking kapital para magsimula. Maglaan ka muna ng budget para sa mga ingredients, simple setup para sa mga stalls at konting effort sa social media promotions. Mag-post ka ng mga appealing photos at videos ng mga food mo sa Facebook, Instagram o TikTok. At kapag nag-viral ang video mo, mas dadami ang customers mo. Pero kung first timer ka pa lang, magsimula ka muna sa maliit na event para makita mo ang flow ng operation at malaman mo kung ano ang demand ng market. Kapag may experience ka na, pwede mo nang dagdagan ang menu mo at sumali sa malalaking bazaar para mas lumaki pa ang kita mo. Ang pang-apat, Christmas platters at catering. Kung ikaw ay palaging inaasahan tuwing handaan dahil sa galing mo magluto, ito na ang sign na pwede mong gawing negosyo ang talent mo. Christmas platters at catering ang isa sa mga pinakamabentang service ngayong holiday season.
Christmas platters at catering ang isa sa mga pinakamabentang service ngayong holiday season. Maraming pamilya ang sobrang busy sa trabaho at preparations kaya gusto nila mag-order ng kanilang handa. Pwede kang mag-alok ng mga family trays ng spaghetti, baked mac, fried chicken, barbecue, lumpiang Shanghai at mga dessert trays tulad ng leche flan o graham cake. Ang tip ko dito ay gawin mong customizable yung platter mo. Halimbawa, may budget-friendly option ka para sa mga maliliit na pamilya at premium package naman para sa mga malalaking gatherings. Para mas maging appealing, gumamit ka ng magandang food photography para sa mga post mo sa social media. Kahit cellphone lang, basta maayos ang lighting, makaka-attract ka ng customers. At kung may kilala kang rider o may sariling motor, idagdag mo na yung delivery service para mas convenient sa customers. Ang panglima, customized gift souvenirs. Kung mahilig ka sa arts and crafts at may kaunti kang skill sa pag-design, malaking potensyal ang magandang business na simulan mo ay ang customized gift souvenirs. Ngayong holiday season, sobrang taas ang demand para sa mga personalized gifts. Pwede kang gumawa ng mga custom mugs, keychains, tumblers, t-shirts o tote bags na may pangalan o logo o kahit personalized message. Kung mahilig ka rin sa mga digital design, mas madali mong maibibigay ang gusto ng mga customers mo. Pero kung wala ka namang printer para sa mga items na ito, maraming supplier ang pwede mong kausapin para mag-print habang ikaw naman ay nagfo-focus sa design at marketing. Kung creative ka, kaya mong i-offer ang mga unique themes para sa mga pamilya, barkada o sa mga corporate giveaways. I-market mo ito gamit ang Facebook, Instagram at TikTok. Magpakita ka ng mga sample photos at videos ng mga produkto mo para naman makita ng mga potential customers mo ang quality ng produkto mo. At kung kaya mo magbigay ng package deal, then bakit hindi? Halimbawa na lang, buy 10 tumblers at may free keychain ka. Sigurado may engganyo ang mga clients mo na umorder ng marami. Ang pang-anim, gift wrapping service. Ngayong magpapasko, marami ang busy at walang oras para mag-wrap ng mga regalo, kaya perfect ang gift wrapping service bilang isang negosyo. Maliit lang ang puhunan dito. Ang kailangan mo lang ay mga gift wrapper, ribbons, tape, tags at kaunting creative touch tulad ng mga dried flowers o small ornaments. Mabibili mo naman ang mga ito sa Divisoria o sa mga online shop like Shopee or Temu. Pwede mo simulan ng service mo sa harap ng bahay, sa palengke, o gawin mo itong home base na may pick-up at delivery option. At para mas attracted ang mga customers mo, mag-offer ka ng iba't ibang style, tulad na lang ng basic wrap para sa mga simple at mabilis, luxury wrap gamit ang premium papers at ribbons, at eco-friendly wrap gamit ang mga recycled paper at minimalist design. Pwede mong ipromote ang negosyo mo sa Facebook at TikTok at gumamit ka ng mga sample photos at videos ng ginagawa mong wraps. Maganda rin na makipag-partner ka sa mga online seller at boutiques para sa mga add-on service. Sa presyong 30 hanggang 150 pesos per item, depende sa laki at design, mabilis kang kikita lalo na kung peak season at kung marami kang bulk orders. Ang pampito, online selling ng holiday treats. Kung gusto mo ng negosyo na pwede kahit nasa bahay ka lang, bakit di mo subukan ang online selling ng holiday treats? Patok na patok ito sa mga taong walang oras na mag-bake o magluto pero gusto ng masarap na pagkain para sa Pasko. Pwede mong ibenta ang cookies, brownies, banana bread at kahit chocolate crinkles. Kung kaya mo pa, pwede ka din gumawa ng bibingka o puto bongbong na mas mataas ang demand. Gamitin mo ang social media para sa promotion. Pwede ka mag-post sa mga videos ng preparation mo, mga behind the scenes na pinapakita kung paano mo ginagawa ang mga produkto mo. Mas nakakaengganyo ito sa mga viewers. At kung may promo ka tulad ng buy 2 get 1 free, mas marami kang maaakit na customers. Ayan ang 7 negosyo na siguradong kikita at magbibigay sa iyo ng extra income ngayong Pasko. Tandaan mo, hindi mo kailangan ng malaking kapital para magsimula. Ang kailangan mo lang ay may maayos kang plano, sipag, tiyaga at diskarte. Ngayong September pa lang, simulan mo na ang pagpo-post, pagkuha ng mga pre-orders at pagpaplan ng schedule mo para ready ka na sa pagdating ng peak season. Tandaan, ang maagang paghahanda ay ang susi para magkaroon ka ng mas malaking kita. At tandaan mo palagi na huwag ka matakot na sumubok. Malay natin, ang maliit na negosyo mo ngayong Pasko ay ang magiging stepping stone mo pala para sa mas malaking business sa future mo. So ikaw ba, alin sa mga negosyo na ito ang gusto mong subukan ngayong holiday season? Type mo naman sa comment section below.